I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babayan. Nako mga bes, may interview ito si Sheryl Cusim with the President of the Philippines, which is ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Napakaganda guys itong interview niya. Bakit? Nako, may malalaman kayo dito. Pagbaba niya daw ng 2028, sinisigurado niya na talagang maganda ang resulta ng kanyang pamumuno. Panoorin nyo ng buo. Naku, may part 3, 2, 4, 5. Naku, ganda guys. Super. Shoutout sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW guys, no. Panoorin nyo po, no. I think very short ito, pero maganda po ang nilalaman ng interview na ito. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo ito guys. Ito na. Mr. President, 3 years na lamang po ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Wow. Kababayan, narinig nyo yon? Grabe. Abangan po natin yan. Ngayon pa lang mga bes, nakikita nyo ang progreso ng bansang ito sa kanyang pamumuno. Sa kanyang pagbaba, naku po, baka magugulat tayo. O no? Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwedeng sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga, kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako
lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Sabi, totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binola ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami Uy, na. ganda ng report. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, Look, if it's important, dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? kapupuntahan mo nga. Sabi ko, hindi ka nakakasiguro. Halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Puntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Oh guys, di tama din yung sinabi ko. Ang Pangulo mitikuloso. Sabi sa inyo Ang hindi po nyo alam, no, ang Pangulong Marcos Jr., mayroon din pala siya guys na intel doon sa mga proyekto na malalaki. So ibig sabihin, may nagsusumbong sa kanya na ganito, Mr. President, hindi totoo yung nasa picture. Kaya ang Pangulo mismo, in-inspeksyonan niya. Oh, di ba? Di tama din yung yung nakikita ko. Oh, so ibig sabihin ng Pangulo, talagang mitikuloso. Masyado siyang masuri. Talagang pinupuntahan niya at inaalam. Kung nakikita natin guys yung mga video niya, bumababa talaga siya. Umiikot talaga. Ganun dapat. Kaya, ang nakikita ko din sa mga sekretary niya, talagang nagtatrabaho mga kababayan. Dahil ang Pangulo, inaalam niya pala yan. Dahil kung mayroon siyang hindi nakikita, na hindi nagtatrabaho, hindi niya kaya, matik. Oh, get out. 'Di ba? Papalitan siya. Kaya pala nagkaroon ng courtesy resignation? Oh, courtesy call? Oh, tama ba? Correct me if I'm wrong? Oh, yan, mga bes. Yan si PBBM. Masya tahimik pero stricto. Oh, mapanganib talaga ang kanyang mga pulisiya, mga bes. At yun naman ay maganda. Ikikita ko guys, ito si Pangulong Marcos Jr. parang isang professor, no? Kailangan, no? Yung mga estudyante niya, gawin nyo yung utos ng isang professor, yung assignment na pinapagawa sa inyo. Dahil pag once na hindi nyo ganawa, like for example yung thesis, pag hindi mo na kumpleto, hindi mo nagawa, matik, tanggal. O, di ba? Ito yung professor na tinatawag kong masungit baga. Terror. Pero maganda ang kanyang pamamalakad, maganda ang kanyang mga lesson plan, maganda ang kanyang pagtuturo at matututo ka talaga. O, di ba? Bawal tamad-tamad. O, ganyan si Pangulong Marcos Jr., guys. So, hanggang dito na lang po tayo. Abangan po natin ang part 3. O, di ba?
So, see you again on my next upload. So, yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Ako? Ay, siyempre, saludo ako sa Pangulo. Alam mo, pinaka magaling na Pangulo ito. Bihasa sa pamumuno talaga. No doubt, no? So, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye, 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 and babus. God bless Philippines.